at your service. Ang nag-iisang chicks ng radyo. Syempre, walang iba kundi ako yon. Yes, yo! Happy Wednesday once again. Nawa ay maganda ang daloy ng kalsada ngayon. Maganda ang panahon ngayon. Para naman makalarga ka na at makalayas ka na kung saan ka man pupunta kasi hindi ka natuloy kahapon. Parang ako yun na. Yung mga kagaya ko kahapon na grabe, ginadji ako sa biyahe. Sabi ko, konti na lang to. Aba maya nasa Shaw Boulevard ako, 1 hour na ako doon. Hindi gumagalaw. Sabi ko, paano ako makakarating ng Cavite nito? Magsa 7 p.m. na, andito pa rin ako sa Maynila. Good luck naman, 'di ba? So, ayun, ang ending, hindi ako natuloy. So, naubos lang yung gas. 'Di ba? Sa kakatambay. Yan yung pinakamahirap sa lahat eh, yung sobrang traffic tapos feeling mo wala naman ako narating tapos naubos yung gas ko. Ay, nako. Ay, talaga, mapapaganon ka na lang talaga, buntong hiningang malalim. But anyways, it's another day today. So kung may mga bagay ka man na hindi nagawa kahapon, pwede mo naman siyang gawin today. Ayan, para sa mga kumakain pa rin dyan ng kanilang lunch or nagmimerienda na aga ha. 1:05 pa lang, aga naman ha, kain ng kain ha. Pero okay lang yan. Sa mga nagkakape din out there, hello po sa inyong lahat. Ito ha, speaking of kape, meron tayong MX3 Coffee Mix. Ito po ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Kaya kung magkakape ka, ito na ang gamitin mo para healthy. Dahil ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose at hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. So para makasiguradong tunay, natural, orihinal na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. Happy Wednesday, everybody! Ayan, hello po sa inyong lahat. Hello. Marami na daw magbe-birthday ngayon. Oo nga, bakit pag September parang jam-pack, no? Jam-pack yung mga nagse-celebrate ng birthday. O hindi lang birthday, yung mga nagse-celebrate din po ngayon ng monthsary o kaya naman ng anniversary, friendsary. Uy, taray, ang daming friends. Ikaw na, di ba? O, di ba? Pero yung iba na walang friend, okay lang yan. Kaibiganin mo na lang ang sarili mo. Kasi 'di ba? Okay lang minsan kahit di masyadong maraming friends natin. Kahit isa lang 'yan. O minsan nga kahit wala pa 'di ba? As long as you trust yourself, you enjoy being you, 'di ba? Ang kaibigan mo ay ang sarili mo. Okay lang 'yan, 'di ba? Minsan nga marami ka namang kaibigan pero hindi naman lahat talaga totoo sa'yo, nakikisama lang pala. Diba? O kaya mas malupit, makikisama lang pala pag may kailangan. Pag wala nang kailangan, bye! Diba? Nangyayari yan sa totoong buhay. Ay, nako talaga naman. But anyways, mga pangga, eto na nga. Live na live po tayo ngayon on Facebook. Kaya buksan mo na ang cellphone mo, ang laptop mo, ang iPad mo, o kahit ano pa yan. Buksan mo na, hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Live na po tayo at pwede ka mag-comment sa ating story ngayong araw na ito. Ano nga ba ang masasabi mo sa ating storya ngayon? For sure, ito marami makaka-relate dito ng mga Pilipino kasi talagang puso natin to eh. So ano pa bang hinihintay natin? Wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Bilang isang anak, lahat gagawin natin para sa magulang natin. Minsan nga kahit wala nang matira sa sarili natin, ibibigay natin yun sa parents natin. Kasi syempre, mga magulang natin, ganun din naman sila sa atin nung mga bata pa tayo. Binibigay lahat ng gusto natin at yung pagmamahal na hinahanap natin ay nakakamit din naman natin. Pero what if dumating tayo sa point na lahat binibigay natin at walang natira sa'yo? At dumating yung time na nakakapag-isip ka na paano ako? Paano ang future ko? Ito ang story ni Vincent, 32 years old.
Isa siyang call center agent. At sabi niya, lumaki daw siya sa isang broken family. Bata pa lang daw siya ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Kaya naman ang kasama niya ay ang kanyang nanay. Lahat ginawa ng nanay niya para sa kanya. Nagsakripisyo at nagpalaki sa kanya bilang isang single mom. At habang lumalaki siya, na-appreciate niya lahat ng effort na ginagawa sa kanya ng nanay niya. Kaya naman, tinutulungan niya rin ang kanyang ina. Gastusin, sa bahay, lahat ng efforts and sacrifices binibigay din niya sa kanyang nanay. To the point na minsan halos wala nang matira sa kanya. Pero okay lang naman kasi mahal niya eh. Kaso dumating na sa time na nakakaramdam na siya ng future niya na paano nga ba siya kapag siya naman ang tumanda. Dahil gusto niya na magkaroon na ng pamilya. At gusto niya na at some point magkaroon na rin ng investment para sa future na tatahakin niya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Vincent, 32 years old. Isa po akong call center agent. Ako po ay lumaki sa isang broken family. Bata pa lamang ako mula nung naghiwalay ang aking magulang. Simula noon, ang aking nanay na ang naging ilaw at haligi ng tahanan. Nakita ko din kung paano nagpursigi ang aking ina para lang masustentohan ako sa araw-araw. Di ko may tatanggi na talagang nagsakripisyo ang aking ina para lang magkaroon ako ng magandang buhay. Habang lumalaki na po ako, doon ko po lalong na-appreciate ang effort na ginagawa ni nanay para sa akin. Dahil medyo nagkakaisip na rin po ako noon, nahihiya ako na magsabi dahil alam ko talaga na siya ay nagsakripisyo sa amin ng higit at higit. Nahihiya akong magsabi na humingi ng pangangailangan sa kanya. Kaya nung ako po ay graduate, ay naghanap agad ako ng mapapasukan para di na po ako maging burden sa aking nanay. Bilang isang anak, DJ Kara, gusto ko din pong makabawi sa aking ina sa lahat ng kanyang sakripisyo. Kaya sa tuwing sahod ko po, binibigay ko po sa kanya lahat ng sweldo ko. Kung may matitira man, ay sakto na po yun para panggastos ko sa pagkain at sa pamasahe sa araw-araw. Siyempre, masaya po ako sa ganung paraan ay nakakatulong po ako sa aking nanay, sa aming bahay, sa pagbabayad ng bills, sa pagkain, at sa iba pang needs namin. Sa loob ng 5 taon kong nagtatrabaho, yun po ang naging routine ko, DJ Kara. Kaso, habang tumatagal yung panahon, nakikita ko yung mga kaklase ko dati na may naipupundar na. Samantala, ako ay wala pa, kahit isa. Doon po ako nagnilay-nilay. Kasi nakakatulong naman po ako sa nanay ko. Kaso may guilt po ako sa puso. Kasi niwala man lang akong naipundar para sa future ko. Ngayon po ay nasa 33 years old na po ako at wala pa po akong asawa. Nakatuon po ang oras at panahon ko para asikasuhin naman ang aking nanay. Wala naman po akong galit or sama ng loob sa nanay ko. Pero po kasi tumatanda din po ako. Wala pa po akong kinakasama at naipupundar sa future ko. Kaya doon po ako nakapag-isip-isip, DJ Kara. Gusto ko pong tulungan yung nanay ko para makabawi. Kaso po, iniisip ko din yung magiging future ko. Paano kung tumanda na po ako? Sino ang mag-aaruga sa akin? Nais ko po sanang humingi ng advice sa inyo, DJ Kara. Gusto ko din po kasing magkaroon ng kahit papaano masasabi ko na sa akin. Sana po ay matulungan niyo po ako. Maraming salamat po, DJ Kara. Nako, nakarelate ba kayo? Ang dami sa atin ditong ganyan. Diba? Kasi dito sa Pilipinas, alam naman natin na ang puso natin talaga yung malambot para sa mga pamilya natin at hindi natin kayang iwan. Minsan nga, diba, kahit may pamilya na, sama-sama pa rin. May ganyan tayo eh. But anyways, ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Vincent na
Kasi kasama niya ang nanay niya at sila lang dalawa, pero at this point of his life ay naiisip niya na magkaroon ng sariling pera, sariling future o sariling pamilya. Diba? O ang dami na nakaka-relate na nagko-comment dito. Comment down kung ano nga ba masasabi niyo dito sa ating Facebook Live. Hanapin niyo lang po Energy FM 106.7. O kaya naman DJ Kara, that's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, bilang anak, masarap sa pakiramdam kung tayo naman ang tutulong sa ating magulang. Hindi natin sila obligasyon, pero bilang pagmamahal na lang at pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Kaya lahat gagawin natin para maging masaya sila. Pero sana natuto ka ring mag-ipon at magtabi para sa sarili mo or for the future mo din. Heart, heart, heart. Sabi ni Rhea. Huwag kang magsawang tulungan ng nanay mo. Huwag lang ibigay lahat. Magtira ka sa sarili mo para kahit paano, makaipon ka rin kahit konti. O nga naman, sabi ni Rovicel. Eto pa. Pwede ka namang mag-ipon kahit kasama mo yung nanay mo eh. Hindi sa gabal ang parent sa future mo. Boom! Sabi ni Elsa. Oo nga naman. Ano ba kasi nagpapabother sa'yo, Kuya Vincent? O eto pa, Vincent, all you have to do is have a serious talk with your mom that you want to have an investment for your future but you will never stop helping your mom. I've been in the medical field and every day, I give all my salary to my mom. But I've already started my own savings and investment. My mom totally pushed me to do it for my future and I am happy that she supports me with my decision. Sabi naman ni Patricia. Correct naman. Alam nyo, communication pa rin is the key. Always, sa lahat ng klaseng relasyon. Diba? Magsa-start talaga yan sa communication eh. Hello, Vincent. Dapat magtira ka sa sarili mo. Kahit konti man lang. Sabihin mo rin po sa nanay mo na mag-iipon ka para sa sarili mo. Sabi naman ni Ate Liberty. Nakakaloka yung mga comment dito. Sabi dito, ipakilala mo siya GK sa isang voice sender ng isang araw. Kasi pareho silang walang love life. Uy, why not ah? Sabi to ni Ate Criselda. Kasi noong nakaraan, di ba may voice sender tayo na babae na single na hanggang ngayon, parang naghahanap siya ng love life niya. Ito naman si Kuya, pareho silang nasa 30s ha. O malay nyo, dito kayo magkakilala, di ba? You'll never know. O ito pa, sabi dito, isipin mo na lang kung para talaga sa'yo, magkakajowa ka, sabi ni Noah. Huwag ka doon magmadali, in short, di ba? Kung para sa'yo, yun. Kahit naman nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, pwede mo pa rin tulungan yung mother mo eh. Ang nanay natin, nag-iisa lang yan. Maswerte ka nga eh at meron kang nanay na kasama. Sabi ni Mami Cynthia. Ang tawag po sa katulad ni Kuya, selfless love. Sabi naman ni Rachel. Ay, nako. Tama lang yung ginagawa mong pagtulong mo sa nanay mo. Walang masama sa pagtulong, lalo na kung pamilya mo. Pero wag mo na lang ilahat. Mag-ipon ka rin para sa sarili mo. Dahil kahit hindi sabihin ng nanay mo, yan din naman ang gusto niya para sa'yo. Sabi ni Ate Ana May. True naman, di ba? But anyways, ito yung usual na problema natin. Na mga breadwinners out there. At some point, nakakaramdam din tayo ng pagod. Aminin na natin yan. Syempre, hindi naman ibig sabihin ng pagod, ayaw mo nang tumulong. Of course, gusto nating tulungan ang pamilya natin, ang magulang natin, lalong-lalo na. Pero dumarating talaga sa point na, paano ako? Lalo na, nararamdaman mo yan kung hindi sapat yung perang nakukuha mo. At nararamdaman mo rin yan kapag may nakikita kang ibang tao. Which is very wrong. Kung doon ka nagdedwell na ang pinanggagalingan mo nakikita ko kasi yung mga classmates ko na meron ng naipundar, tapos ako hanggang ngayon wala. Kuya Vincent, mali yun. Huwag mong tignan ng ibang tao kasi may kanya-kanya tayong future, may kanya-kanya tayong success, at may kanya-kanya tayong timeline kung kailan tayo aasenso. Hindi mo rin naman alam na kung anong problema nila. Oo nga, sabihin na nating umasenso sila, marami silang pera. Pero di mo alam, baka may ibang problema yon nakalakip na mas malalim pa pala sa'yo. Diba?
Kaya ang pinakamaganda talaga dyan ay appreciate natin kung ano yung meron sa atin. Count your blessings. Nagkataon lang na wala kang tatay. Kasi nga sabi mo broken family kayo at nanay mong kasama mo at ipagpasalamat mo yun na meron kang nanay. Kasi yung iba, mag-isa na lang sa buhay, di ba? Hinahanap-hanap nila ang kalinga ng isang nanay. So hanggat nandyan yung nanay mo, mahalin mo siya, pagtuunan mo siya ng pansin, siguro hindi naman sa nanghihinayang ka sa binibigay mo sa kanya, di ba? It's just that naiisip mo lang din ang sarili mo and hindi naman siguro masama yun. Nababother ka lang siguro dahil nga may nakikita kang iba. Pero mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa nanay mo. At kung halimbawang gusto mo na talaga magkaroon ng pamilya, wala naman ding masama. Hindi naman siguro balakid ang nanay mo, wala naman siguro siyang sinasabi na, wag ka muna mag-family kasi andito ako eh. Wala naman sigurong ganun. At siguro naman hindi ka rin niya hahadlangan kung may makilala ka. So wag mong isipin na pwede maging balakid ang nanay mo. Kasi pwede kang mag-ipon, pwede kang magkapamilya nang hindi mo rin pinapabayaan ng nanay mo. Siguro ngayon, nape-pressure ka lang and naiisip mo rin yung mga priorities mo sa buhay. So kung yun ang problema mo, edi wag mo ibigay lahat ng sweldo mo, magtabi ka. Kausapin mo yung nanay mo na, ma, eto muna yung budget natin kasi kailangan ko rin mag-ipon. Hindi lang para sa'yo, para sa sarili ko, balang araw. Diba? Magtulungan kayong dalawa. After all, kayong dalawa na lang ang magkasama. Wala ka ng ibang aasahan. At wala na rin siyang ibang aasahan kundi ikaw. Magkasama kayo sa laban na yan. At ipagdasal mo din. Diba? Kasi mahirap yan eh. Dalawa na lang kayo sa pamilya. Kailangan nyo maging matatag, malakas sa bawat isa. Pag nagkasakit ang nanay mo, ikaw ang magdadala sa kanya. Nung time naman na nagkakasakit ka nung bata ka, siya nagdadala sa'yo. Nung time na kailangan mo ng baon, ng pera, siya ang tumutulong sa'yo. Ngayon naman, na kailangan din niya, ikaw naman ang tutulong sa kanya. So, tulungan lang yan. At huwag ma-pressure. Darating yan, ipagdasal mo lang. Alam mo yung success, hindi yan minamadali o pinipilit. Mangyayari yan, lalo na kapag alam ng Diyos yung puso mo. Lalo ka na, matulungin kang anak, bibigyan ka ng blessings niyan. Kaya huwag kang mag-alala. Pero doon naman sa mga priorities mo na gastos, ayusin mo lang, kausapin mo lang ang mama mo na mag-iiba. Na medyo magkakaroon ng adjustment ngayon kasi magsa-start ka na mag-ipon. Kausapin mo lang siya. Alam mo, Kuya Vincent, if you don't ask it, you will never earn it. Sincerely,